Kailan ba nagkakaroon ng partially withdrawal po ng ating TAV sa pag-ibig? Number 1, optional withdrawal. Either 15 years or 20 years. Na pwede mong i-withdraw kahit wala ka pang 60 years old. So if you say 15 years kasi dapat dire-diretso po yung hulog. Wala pong laktaw po yan. Kung may laktaw na kahit isa noong pandemic dahil wala kang trabaho, hindi mo pwedeng i-withdraw yan kahit matured na po siya ng 15 years. Doon ka po sa 20 years. Meron dati 10 years nakakapag-withdraw before the pandemic. Pero tinanong ko rin ito sa Pag-ibig branch. So, after pandemic, nag-change po sila na wala na po yung 10 years lump sum or partially withdrawal sa TAV po sa Pag-ibig. Up to 15 years or 20 years ang maturity po ng inyong TAV sa Pag-ibig para po ma-withdraw ito. Klaro po ba tayo doon? Pangalawa, kapag meron pang hindi po nire-remit ang inyong mga employer. So kung ang member is nag-lump sum po siya ng kanyang provident fund or yung kanyang TAV kay Pag-ibig, first lump sum niya po yun, pero employed pa rin po siya. Meaning meron pa rin continuous na naidadagdag po sa kanyang TAV or naihuhulog po sa kanyang contributions sa Pag-ibig. Kaya after nung lump sum po niya is meaning meron pang natitirang TAV or total accumulated value or total contributions po ng member. Kaya meron pa rin ang claim na TAV ang member bago po siya namatay. Hindi niya pa po na-withdraw yon. Kaya pwede pong kunin yon ng kanyang naiwang beneficiaries. Kung kayo po ay isang pamilya po ng namatay na member at alam nyo namang nakapag-lump sum na po siya sa Pag-ibig, pero alam nyo naman na employee pa rin po siya, or kahit hindi po employee guys, OFW or self-employed, baka meron pa siyang hinulog or continuous na hinulog sa kanyang TAV. So yun po yung pwede ninyong makuha as a beneficiary kay Pag-ibig. So i-clarify nyo po kung meron pang natitira na ang claim TAV or Provident Fund po ng namatay na member. So, I hope nakatulong pong itong video natin. Pag nakatulong, please do like and follow. Thank you.